Magandang hapon mga ka-LSS. So, nasa likod ko po ngayon ng speaker na Sync 915. At i-review natin at titingnan natin kung gaano ito kalakas. Short, ano lang muna kung ano ang mga specs nito. 2-inch neodymium compression drivers. So, yung mas upgraded na version na ito ng mga speakers. So, I think yung ano lang, yung high compression driver, high lang yung neodymium. Yung woofer is yung regular pa din na nilalagay sa Sync 128 dB max SPL po, and 1 to 1200 watt power. Yan po ay according to the specs, yan po ay RMS, kaya maganda po. So bubuksan na natin siya para matest na natin. Gagamitin natin yung stand, yung Yinyu na crank stand. Resulta ng courier. Bigat. Ayan, may yupi. Siguro dala yan ng courier. Explore natin. So from the bottom, ito. Dalawa ang mounting pole niya. Ito yung para mag-slant yung speaker. Yan. Tsaka ito naman pag gusto nyo horizontally aligned. Ang purpose kasi nito, yung hole na to, pag nakaslant yung speaker, pag tinaasan mo yan, at least na nakaharap pa rin siya sa direction kung saan mo siya itututok, kung saan yung mga audience. Okay, so yan yung bottom. Ito yung AC in nya, speak on type na power button. Tsaka ito yung buong likod, ito yung buong class D amplifier ng speaker natin. Yan, may Bluetooth. Kung pwede nga mag-set ng USB, di lang natin matatry kung pwede ang USB. Ito naman yung digital signal processor, i-explore din natin mamaya. May power indicator, yung clip indicator, tsaka may signal indicator. Direct out kung maglilink ka ng another speakers. Dito mo ilalagay kung sakaling from mixer, dito mo ilalagay yung XLR. Kasi yung direct output mo, itong input na ito manggagaling yung signal papunta sa output. Pag dito is additional lang ito na input para sa mic. Yan. Pag line input, dito po tayo maglalagay. Yan, individual na volume para sa line input sa taas at sa baba. And ito, pag Bluetooth naman ang ginamit natin, yung volume hindi na dito makokontrol kundi sa mismong Bluetooth. Pakita ko na lang mamaya. Itong speaker na to guys, stand alone. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng mixer. Meron siyang built-in na Bluetooth para sa mga music. And may direct naman siya sa mic. Kontrolin mo na lang sa volume. So gamit ko dito is yung Kevlar U Z700 na microphone. Gamit na lang ako ng XLR to connect sa ating line input. Yan, so tatry ko na yung input natin. Bale itong settings, press natin para magalaw natin yung mga settings ng DSP signal processor. Press. So ang target ko ngayon is para sa speech lang muna. Punta tayo sa, yan, set ko na kasi kanina. So ganito siya, and pag pre-press nyo to, ito ang every time na mag-change kayo ng mga settings, ito lang ang galawin nyo. Press nyo lang din para, ayan, tapos adjust paikot. Ayan. So DJ, pag gagamitin mo as DJ speaker. Music, pag nakafocus sa music, ito is built-in preset na po ang mga yan. So live at speech. So kasi ang natin is for speech. Halimbawa gagamitin lang muna natin tong speaker na to para sa speech. Yan na muna ang i-select natin. And ayan po, mga settings nya. Explore natin mamaya ang mga ito. So focus lang muna tayo sa speech. Ito na lang muna yung default setting muna para safe. Ayan yung volume.
At saka yung input source natin ng microphone nakaset lang sa ganong volume din. And i-on na natin para matry na natin. Hello, sound check, mic testing. Sound check. Let's check. Hey, hey. Sound check, mic testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sound check. So yan po yung setting ng speech. Okay, alright. Initial impression ko dito sa speech mode niya is talagang nakaset para sa speech. Klaro naman. Hey! Hey, hey! Ngayon, subukan naman natin yung Bluetooth para sa ating music. Yung sub ng speaker kasi may setting siya sa subwoofer. Dito tayo magso-source out sa ating iPad. Nag-connect po ako dito kanina. So, ito lang, switch nyo lang po itong Bluetooth. And magpa-flash yan. Ayan, pag nag-beep, ibig sabihin at tumigil yung flashing, nakakonect na po yung music source natin. So, yung volume, dito na sa music source natin. Halimbawa itong iPad, dito na makokontrol yung volume niya. Balikan natin yung setting. Kasi nga mag-music na tayo. Punta tayo sa mode yan. Balik natin sa music. Tapos, wag na muna natin galawin ang mga ito. At least default lang siya. Ito kasi may sub. Itong sub kasi, pag naka-off yan, ibig sabihin wala kang subwoofer na gamit. Pero pag nag-ano tayo dito, nang gumalaw tayo ng setting, ayan, pag nag-turn tayo, ibig sabihin pag 80 Hz yan, 100 Hz, 125, ay 120, yan is ikakat niya yung mga frequencies. Halimbawa, 80 Hz pataas yung ilalabas nitong speaker. Kaya ang use ng sub setting na ito is kung may subwoofer ka, ina-advise nila na ipunta mo sa 120 o kaya sa 100 Hz. Yan. Pero pag wala tayong subwoofer at stand alone, kasi nga 15 inch naman itong speaker na ito, yan, subukan muna natin na i-off para ma-maximize yung bass na ilalabas nitong Sync 915. Play na tayo ng music. I-play na natin yung music. As of now, maliit pa yung volume. Lalayo ko para marinig natin yung, kumbaga, matansya nyo yung talagang quality o lakas ng speaker na ito. Yan. Okay. Dagdagan na natin para ano na. Yan. Puso'y masaya. Kwento ng araw ng pagtatanim. Full na natin, yan. Nayaanihin pagkakaisa sa bawat tahanan. Sa bawat ani tayo magdiriwang. Iba't ibang ani, yaman ng bayan. Kabundukan sa aking istat kung anong pagod. Yaman ng taos pusong inalok. Di ko lang alam kung nare-record ng ating phone ang real volume nito at real quality kasi nag-playback ako. Medyo syempre pag may gas-gas konti kasi yung speaker nga ng phone. Kaya I recommend na use headphone para marinig nyo yung mas better version nito at yung kumbaga yung real. At dahil nga dito siya sa loob, medyo siya, kumbaga may tulong kasi itong na ito sa kanyang bass. Kumbaga na-improve yung bass niya, kaya na lang, ilabas na lang natin siya tsaka video natin ulit para lumayo siya sa building. Ayan, kasi may tulong talaga yung niya. Pero taasan lang natin. So adjust natin using yung Uniju na crank speaker stand. Yan.
Anyway guys, yung height na to is hindi ko pa siya sinagad. Pero tataas pa yan ng mga around 5 inches. Ayan. Kung titignan nyo, kinompare ko na kanina sa height ko, ako ay 5'3", plus 5 inches kaya tataas pa yan. Around 5'9" o kaya 6. So try na natin yung music na nakalabas na sa building. Yan. So lalayo na tayo. Ang location ko ngayon is approximately 10 meters. Ayan, dodoblehin natin para Sa kabukiran, sa ilog na mahal, ani sa kanobiyaya ng may kapal. ayan, around 20 meters na po ang location ko from the speaker. Kultura'y buhay, puso'y masaya. Okay, ano lang tayo, change angle lang tayo para tignan natin yung coverage. Kasi I think 80% coverage ito eh. Kahit dito sa gilid, at least clear pa rin siya. Ibaba lang natin para check natin yung iba pang settings. Kung napansin nyo yung music natin is malakas naman siya. Name. Ayan, yung assistant ko. Okay, bababa lang natin para kasi yung layo eh. Tangkad ko eh. Yan, yung gamit nito is AC out. Pero pag sa akin, hindi ko na ani-advise, lalong lalo na sa mga katulad kung nasa probinsya lang. Mag-direct na lang tayo from each out. Yan, outlet. So, yan, malapit na. Ayan. Reach na natin siya. So, ito yung music. Okay. Pero ina-advise ng kung saan ko ito nabili, may video kasi siya. Kung gagamitin natin to, iwasan natin para tumagal yung low niya. Yan, mag-cut tayo kahit ano. Yan, lalo na kung babaran. Kung gagamitin mo sa karaoke, kasi may bluetooth naman siya, may mic input naman siya. Kahit wala ka ng mixer, magkakaraoke ka, pwede niya. Susubukan natin magkaraoke mamaya. Pero at least kung i-cut na lang natin sa 80 Hz yung sub para maano yung kumbaga yung mas tumagal. Kasi nga itong napansin ko nga itong ng speaker na to ng Sync. Kahit yung Sync 715 is katulad ito ng RCF yung design. Yan yung box design niya. So RCF lang ang nakalagay dito yung box. RCF 915 katulad niya. Pero yung price kasi mabibili lang natin itong Sync na to ng 25k from Sir Michael Bacolod, yung nagsusupply nito. Pero syempre sa atin sa probinsya may additional kasi yung courier, yung shipping fee. Yan, nabili ko yan, yung pair na yan, yung crankcase ENU tsaka yung speaker sa kanya. So recommend na para tumagal sa inyo, sa atin, yung speaker is mag-cut tayo sa 80 Hz sa subwoofer. Pero pag sa RCF ito baka hindi na kailangan mag-cut. Yun nga, yung price is kung RCF ang tatargetin mo, baka makakakuha ka pa ng 3 ganito o kaya 2. May right and left front of house speaker ka na. Kumpara pag RCF lang binili mo, iisa lang siya. At napansin ko yung mga may fill-in na siyang video comparing the RCF and the Sync. Parang pumapatas itong Sync sa quality ng sound
sa RCF. So pumapatas yung sync natin sa RCF according sa review ni Sir Michael Bacolod. Kinumpare din niya yung RCF 715 at saka itong sync 715. Yung sikat at naiiba na design ng RCF, hindi po ito ang minimension ko. At halos parehas lang sila. Ito guys, ang kagandahan pa nitong speaker guys, yung hawakan. Ayan, may left and right kasi nga yung bigat, okay siyang hawakan. Tsaka may top handle pa siya. At may inner groove pa dito para yan, hawakan mo sa baba. Yan. So explore natin yung other settings. Yan, pag pinindot natin yan. Alam nyo guys, ang dahilan, pinaka dahilan kung bakit napili ko itong bilhin is because of ito. Share ko sa inyo. Yan yung delay. Pero hindi ko in-expect na malapit lang pala siya. 16 milliseconds itong maximum delay nito. Ibig sabihin pag kinonvert natin yun into meters sa distance, 5.5 meters lang ang kalalagyan ng speaker. So halimbawa yung front of house is nandito, measure ka lang ng 5 meters, doon mo siya pwedeng ilagay yung delay. Sa akin kasi is yung mga katulad ko dyan na gumagamit lang ng analog mixer, ito yung mga advisable na speaker na pwedeng kunin. Pero sa akin, ang marerecommend ko pag kukuha kayo para mas mahaba yung delay, yung katulad nitong speaker, is yung 715 na lang. Kasi yung 715 na sync is kaya up to 10 meters. So dinoble nito ang delay ng function nitong sync 915. Max natin. Millisecond itong MS na to. Maganda sana yan pag meters yan. Malayo-layo. Ayan, umuulan na. So yan. Hanggang 16 lang. Ayan kung ano ang sinave mo na setting dito. Kaya pwede kang mag preset na lagay mo na yung cut, lagay mo na yung milliseconds. Pag kalimbawa sa venue is alam mo na yung pagkalagyan mo ng delay from your front of house. Pag sinave mo yan, yun na yung masasave. Hindi mo na kailangan i-reset ulit. Okay, off. Yan. Okay, exit. Ayan, nag-karaoke tayo using its Bluetooth tsaka yung direct mic input niya. Ayan yung mic natin. Pero ang disadvantage niya pag wala tayong mixer, yung mic kasi is direkta. Wala kang pwedeng galawin sa reverb. Yan, yung reverb lang naman para pang paganda pa ng boses. So yun lang regarding sa pag music using the microphone with Bluetooth para to access the karaoke. So anong masasabi ko dito sa sync speaker natin? Actually yun nga ang pinaka purpose ko na dahil binili ko to kasi may naman na ako. May beta 3 po ako na U12A na dalawa. Yun po kasi is yung mga gamit ko. Establish my front of house yung dalawang beta 3 ko. Dahil binili ko to, yung first ever na reason ko kasi dahil analog lang ang gamit kong mixer. Ito kasing speaker na to, yung sync, may built-in DSP effect yung delay. Sunod ko na lang po siguro na video, kaya comment lang down below kung gusto nyo pong discuss natin regarding sa delay para naman malaman nyo kung bakit kailangan natin ng delay speaker. Yun lang po, and kung marerecommend ko siya, kung gagamitin nyo siya sa front of house, recommended siya, malakas siya. Goods naman yung output niya, tsaka kakontak nyo lang yung supplier. Kagandahan dito is may available siyang spare parts kung sakaling masira ang mga components nitong speaker, kaysa ba naman yung bibili ka pa ng bago ulit. Syempre yung spare parts na lang para hindi ka gagasto ng malaki. Hindi ko pa nasubukan yung spare parts kasi nga hindi pa naman ako nasira ng speaker. Ganon din sa beta 3 ko. Pero
Minessage ko po yung supplier is according sa kanya, kung sakaling masisiraan daw yung driver, speaker driver unit, yung woofer, tsaka yung module sa yung class D amplifier na module, may mga spare parts na available to change. Kasi nga yung mga sitwasyon ko, katulad ng mga malalayong nasa probinsya, gagasto tayo ng malaki kung ipupunta sa mga service center.